Magandang araw po sa ating lahat na lalong-lalo na po sa ating mga kababayan ko dito sa bayan po ng Gabaldon. Po namin ipinapaalam po sa inyo ang iba't ibang mga naging programa ng ating lokal na pamahalang bayan para sa ating pong mga kabataang Gabalduenyo noong mga nakaraang taon at yung ating pong mga magiging plano pa na patuloy nating isasagawa para sa ating pong mga kababayan Gabalduenyong mga kabataan. Una po, nais ko po nga sabihin na ipinagbubuntis pa lamang ang ating pong mga kabataan ay inaalagaan na sa sinapupunan ng mga ina dahil po ang ating pong Rural Health Unit ay meron pong libreng pa-check-up sa ating pong mga buntis at sila po ay libre din makakapanganak dito po sa ating pong birthing station. At pag sila po ay ipinanganak na, meron tayong libreng newborn screening para po matansya natin at makita po natin ang ating pong mga kabataan kung sila po sa kanila pong pagkakasilang ay magkakaroon po ng sakit upang nang sa ganun ay magkaroon tayo ng oportunidad para maitama ito, matugunan kung ano po yung magiging pangangailangan. Ganun din po, habang sila ay lumalaki ay patuloy po ang ating pong pagpapakuna sa kanila po at ito po ay magiging daan para po nang sa ganun. Ang iba't ibang mga sakit na karaniwan po ay dumadapo sa ating pong mga kabataan ay maiiwasan po natin. Ang immunization po natin, bukod po dun sa ginagawa po natin sa Rural Health Unit at mga barangay, ay ginagawa na rin po natin sa lahat ng ating po mga paaralan. Sa ganung paraan po, ay mas marami pong mga kabataan at ating pong mabakunahan at maaabot. Ang ating pong feeding programs ay tuloy-tuloy pa rin po. Meron pong iba't ibang mga feeding programs mula po doon sa programang At ang ating pong feeding programs ay tuloy-tuloy pa rin po. Meron pong iba't ibang mga feeding programs mula po doon sa programang Smile, mula po sa ating pong mga daycare centers at mula po sa ating pong Rural Health Unit. Ang layunin po ng iba't ibang mga feeding programs na ito ay ang ating pong mga kabataan na medyo nagkukulang sa timbang ay ating pong maalagaan. Maibalik doon sa kanila pong nararapan na kalusugan. Ang ating mga maliliit na mahirap pong mag-alaga ng iba't ibang at sa ngayon din po ay karoon na rin po tayo ng sarili po nating Animal Bite Center para po yung ating pong mga bata, lalo na po yung mga maliliit na mahilig pong mag-alaga ng iba't ibang mga hayop tulad ng aso at pusa ay ating pong maaalagaan. Ito po ay bukas ng Martes at Biyernes ating pong Rural Health Unit at syempre po ang prioridad po natin dito ay ang ating pong mga nakakagat ng mga aso at pusa ng mga kabataang Gabalduenyo. Tulad po ng pag-aalaga din po ng ating Municipal Agriculture Office sa iba't ibang mga hayop po na maaari pong magdulot sa ating pong mga kabataan ng mga rabies. Kaya naman, habang tayo po ay naglunsad ng Animal Bite Center, ay patuloy pa rin ang ating pong Municipal Veterinarian na nag-iigot para po sa pagsasaksak ng anti-rabies vaccine para sa ating pong mga alaga pong mga hayop. Sa ganung paraan po, matitiyak natin yung prevention para po doon sa pagkaka-rabies ng ating pong mga kabataan. At syempre, kung sakaling nakagat na ay meron po tayong pupuntahan establishmento o pasilidad ng ating lokal na pamahalang bayan. Padati, masisila at mailayo doon sa kung ano man po yung kanilang mga sakit. Bukod po dito, ang ating po Municipal Social Welfare and Development Office ay nagkaroon din naman ng para ang ating pong Rural Health Unit din ay nagkakaroon po ng pagpapamahal sa ating pambayan ay meron pong financial na tulong. Sa ngayon po ay nakapag-settle po tayo ng ating pong daycare center sa paligid po ng Kumlan. So mas nagtatag po tayo ng mga sudsang tudot. At siyempre po sa barangay po ng Inabunisano bago tayo ng daycare center po. Ang nasimulan po nating programa, ang SMILE ay tinatawag natin supplemental mobile ay meron active learning education na ginagawa po sa ilang piling paaralan na meron pong grade 1 at grade 2 students. Ito po ay ating pong inisyatibo na nakipagpugbayan po tayo sa Department of Education, Gabaldon District, at pinayagan po tayo na makapag-supplement ng mga iba't ibang learning materials para po sa ating mga kabataan grade 1 grade 2 sa mga nasa paaralan. Naglalayon po ang programa ito na makahikayat at pambigay ng daan para maging mahilig magbasa ang ating mga grade 1 students. Sa pamamagitan po nito ay makakapagkanta po sila ng nursery rhymes. Pababasa po nila yon sa leadboard o kaya ay sa projector
mayroong tagapagturo. Pagkatapos po nun, tinuturuan po sila din ng iba't ibang mga pagbabasa. Pagkatapos po ay meron tayong mga dala-dala ng mga mobile, ng mga laruan at mga panarawan. Sa ganung paraan po, makikita po natin na masaya yung pagbabasa sapagkat yung karanasan po nila ngayon na pagkatapos magbasa ay meron pong kalakis na oras para sa paglalaro. At syempre po, hindi natin kalilimutan na magdadala po ng ating po mobile games para pagkatapos magbataral, magbasa, maglalaro ay magkakaroon naman po sila ng nourishment o yung tinatawag po natin ng mga pagkain. Kaya siya naman din natin inihandog dito sa mga tao. Naging bahagi na programa po. Nung mga nakawaan po taon ay nakapagpatayo ang ating puno ng pamanang bayan ng pagkakaroon sa pagkakaroon, sa luga, sa bungan, sa ating pagkakaroon, ganoon na rin po sa ating pagkakaroon. Ngayon po, tayo po ay patuloy nagkapatayo ng iba't ibang mga bisalit sa iba't ibang mga paaralan na dati na po ay nakatayo na katulad po na ginagawa ngayon sa Balpini Elementary School ay po ay may pinapatayo na 2-story building para po lang sa ganon yung ating pong mga mag-aaral na medyo dumadami na po ay ating pong mapigat ang espasyo at ang ating pong mga guro hindi po masyadong hirap doon sa kanilang pong pagtuturo doon sa mga estudyante po nila na parami ng parami ang pila. Nakapagpatayo din po tayo ng gymnasium maliit doon sa ating pong Dubinga Elementary School. Ganun na rin po sa ating pong barangay ng Kamatsili o yun din sa ating Kamatsili Elementary School. Ito po ay naglalayo na pag meron po silang mga gawain na nasa labas ng kanila pong siliparan, lalo magkaroon ng oportunidad na merong magagamit ng pasilidad. Lalo na po pag meron po silang camping, kung meron po silang graduation, kung meron pong ibang gawain na hindi makakasya sa kanilang pong mga siliparan. Ang ating pong lokal na pamahalaan din ay nakapagpatayo na special needs education na reading sa ating pong Nagabalban Vocational Agriculture High School. Ito naman po ay naglalayo na sa ating pong dumadami ng special need na mga kabataan ay hindi po maputol yung kanila pong pagsuklas na tarungan. Kaya naman, kahit sila po ay may sigaw iba sa atin, ay hindi po sila mapapabayaan. Kaya po, kailangan sa classroom po yung ating ginawa para yung iba't ibang mga kasabayan na makapagpatibay ka ng kanilang nalaman at pagpagdating po sa iba't iba nila kung pwede pang malaman ay ating pong sinasagawa para din sa ganun ang ating pong mga persons with disability o yung ating pong mga kabataan may kabatsanay ay hindi po malulugbo doon sa kanilang kitalalagyan at magkaroon po ng pagkakataon na magkaroon ng kumpiyansa sa sarili nasa kabila na kung ano man yung kulang sa kanilang kumpisidad. Mula po doon, nagdadayot, ang ating po lokal na pamahalang bayan ay hindi namimilik sa pagbibigay ng scholarships sa katunayan po sa 6 na paaralan sa sekundarya dito po sa ating simbayan. Ang Nueva Ecija University of Science and Technology Campus Laboratory High School, ang Novalon Vocational Agriculture High School, ang Bapting National High School, ang Edmond Camingan Integrated School Secondary Level, ang ating pong Bago Sikat Integrated School Secondary Level o na mag-aaral dito ay ating pong mga scholars. Ang ating pong mga napamalang bayan nang nagbabayad po ng miscellaneous fees para po ang ating pong mga magulang, yung mga estudyante dito sa mga paaralan na pangip ay di na po magbabayan. Sa kasalukuyan po, sila po rin bibilang na mahigit na 4,212. Kung meron po tayo sa paaralan at sekundarya, ay syempre po hindi rin kahuguli ang pagsuporta ng ating lokal na pamahalaan para sa ating kung mga nag-aaral sa kolehiyo. Sa kasalukuyan po ay may mahigit na 100 at kulang-kulang kayo 1,000 ng mga estudyante ang naibigay ng financial assistance. Para lang sa ganun, kahit pa paano po ay makapagdagdag doon sa kanila pong mga panggastos. Mahirap pong mag-aral, pero mas mahirap pong mag-aral ay naglalaki po
lahat pong mga kababayan, mga kabataan na nagsisikap na mag-aral, lalo na po yung kanilang mga magulang, ay mayroong makakasangga doon sa paglalakbay nila dito na pagpapaaral ng ating po mga kabataan. Ang ating po mga mag-aral sa mga paaralan sekundarya dito po sa bahay ng Gabaldon, particular po ang ating pong Nueva Ecija University of Science and Technology Laboratory High School, ang Magting National High School, ang Ligayo National High School, ang Bagong Sikat Integrated School, High School Department, ang ating po Quezon Cavite Integrated School, High School Department, kasama po ang Gabaldon Vocational Agriculture High School, sila lahat po ay scholar ng ating po bayan. Ang ating lokal na pamahalaan ng bayan po ang nagpabayad ng kanila po mga fees. Diretso po sa ating po mga treasurer ng mga pahalang ito. Walang pipili at wala po na ang ating po pagbibigay ng scholarships ay lahat na po nagpipili. Kaya nang sa ganun, lahat po ay magkakaroon po ng pagkakataon na makagamit ng pondo po ng bukod po dito sa ating pong pagbibigay ng mga scholarships ay ang ating po iba't ibang kahesa na ating naman ng pamahalang bayan ay natutupo na ulo para po sa ganon ang ating po mga kabataan na lalo-lalo na po yung mga nag-aaral ay mabigyan po natin ng pagkakataon na pag-utupan ng iba't ibang mga kasangyat. Kasunayan po, ang ating Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa pamumuno po ni Mr. Jerry Canal ay kamakailan nakapataos ng rescue ethics kung saan po ang iba't ibang mga kawani na kirbuin po kung natin ay nagturo sa iba't ibang mga estudyante, sa iba't ibang mga paaralan sa sekundarya dito po sa ating pong bayan para po dukot sa pagligtas sa kanilang sarili, pagligtas po ng kanilang mga kapwa estudyante. Sa panahon po ng sakuna, importante na hindi na tayo basta may alam, dapat po ay sarili tayo sa pag-responde para po mapahalalahan po natin ang ating mga sarili o ang ating po mga kaibigan o ang ating po mga kapag-aralaban so sa kung naman ng peligro po pwede po natin iwasan. Sa larangan po ng palakasan, tungkol po sa pagpapakayo ng iba-iba po mga pasilidad, katulad po ng Gabaldon Sports Complex na malapit na po natin na papakinabangan ay nagkaroon din po tayo ng mga iba't ibang mga liga na maglalayo sa ating po mga kabataan para po dun sa paggamit sa mga masasamang isyo. Tayo po ay nag-set ng Mayor's Cup, tayo po nag-set ng intercolor, interfraternity week. Para sa ganun ay sa sports mapunta ang atensyon ng ating po mga kabataan at hindi po doon sa ating po ginagawasan sa mga isyo. Sa larangan po ng kilis po at syempre po doon sa pagpapadance sa ating pong pagpapasyalan dito sa mga prioridad natin yung ating pong mga kabataan. Importante po na ang ating pong mga kabataan na Mandueño na ay nagkakaroon ng oportunidad na makasama ang kanila po pamilya. Sa iba't ibang mga pasyalan na ginagawa po at ating mga bayan ay matutumat po ang pari po sa po ating mga kalabas sa Wildlife Rehabilitation Center, ang ating pong Gabaldon Line, ang ating pong pagpapaayos ng ating pong Gabaldon Falls, ang pagsasaayos din ng mga daan ng tubig para mas paligaya-aya ang ating pong Calabasa River, yun na rin po ang ating pong Lubig na River. Importante po na makapaglaan din bawat pamilyang Gabaldonenyo ng sapat na panahon at pagkakataon para makasama po ito po ating pong mga kabataan Gabaldon. Sa ganung paraan po, they will cherish every moment that they will have with their own family po. Hindi rin po ang papahuli ng ating Municipal Agriculture Office sa paglalayon na makapagbigay ng konkretong pagkain para sa pamilyang Gabaldonenyo. Sila po ay naglunsad ng ating particular rice production and selling po. Kaya po sa murang halala ay nakabibili ang pamilyang Gabaldonenyo ng bigas na siya nga po pwede po pagsalusaluhan ng ating pong pamilyang Gabaldonenyo kasama po ang ating pong mga kabataan. Ganun din po dahil mas pataas ang bilib na ating luwan na pangkalambayan sa mga palay na siya pong produkto ng mga tatay o meron po mga anak ng mga kabataan Gabaldonenyo. Sila po ay nagkakaroon ng pagkakataon na kumita pa na mas malaki para sa kanila po profit.
Very good feeling pong ibinabalita sa inyo na kamakailan po ay nakatapos po tayo sa programa. Ito po yung Gabaldon Robotics Cup kung saan ang mga estudyante po ng ating pong 6 na paaralang sekundarya ay nagkaroon po ng delegasyon. Tiga 50 estudyante, bawat eskwelahan po ang natuto ng basic na robotics. At pagkatapos po nun ay sila po ay nagkaroon ng kompetisyon. Ilalayo po natin mapalawig ang programang ito para din sa ganon ang ating pong mga kabataang Gabaldueno ay masanay sa paggamit ng teknolohiya at lalo pang mainganyo sa pag-aaral ng ating pong SHEDSA. Ang ating pong Public Employment and Services Office ay naglayon din makatulong para sa ating out-of-school youth. At sila po ay nandito sa mga barangay nagbibigay ng training para sa pagkukumpuli ng ating po mga solar lighting system. Sa ganun po kahit po wala sila sa paaralan, ay makakapag sila ng mga panibagong mga kaalaman po na po pwede po nilang magamit sa paghahanap nila ng trabaho, sa paghahanap buhay po nila o ginitiya po ay sa pang-araw-araw po nilang tawa. Dito, Obre po, tayo po ay nakapagkasana ng ating pong annual budget na proposal sa Sangguniang Bayan para po sa taong 2026. At naglalayo po tayo na magkaroon tayo ng panibagong paaralan. Ito po yung Makasandal Elementary School sa barangay po ng Makasandal. Gusto ko rin po sana na makapagpatayo ng paaralan ng elementary rate sa ating pong resettlement area. Kung magtatagtaan po natin sa ating pong mga kababayan na tutubo na nanigirahan natin sa ilog ng Buringa ay duty na kita ililipat sa kanila pong resettlement area. Bagamat ito po ay mas paayos doon sa kanilang katitirang ay wala ba po paaralan. Ito po ay napalayo doon sa kanilang natin na pasulat. Kaya po tayo po ay nagalayon na magkaroon po ng pagpaaral po sa ating po resettlement area. At patuloy din po ang ating po pagsuporta sa alternative learning system para nang sa ganon ang ating pong mga nahuli o yung mga hindi po nakasabay doon sa taon at kailan sila dapat ay grade school at high school ay magkaroon po ng pagkakataon na makahabol sa larangan at sitwasyon. Kaya, taon-taon po natin pinupondohan ang mga kakailanganin ng tinatawag natin alternative learning system na programa ng Department of Education Global District kasama po ang ating global na pangkalakbayan. Naisip po natin nakakapagpatayo ng ating pong sariling National High School sa bahay po ng Global sa Gabaw, madagdagan po ang high school at pagkaroon din po yung mga pagkakataon yung ating magatalino at maghihilig sa SHEDSA at mathematical na pang-estudyante ng special na mga klase para at ang special na paaralan para po mas lalo malinang ang kanilang paaralan. Sa susunod pong taon ay sisimulan din po natin yung ating pong Summer Olympics. Kung tayo po ay nakapagsimula ng programang Smile at Robotics, ngayon po ay ating pong nilalayon na sa mga susunod na panahon ang ating pong mga estudyante ng elementary at ng high school ay magkaroon ng pagkakataon at summer ng iba't ibang mga pwede po nilang pagkaabalahan katulad po ng pag-aaral ng English, Math at Science at syempre po ang sports, ang swimming po, ang martial arts, dancing, singing po at paglaro po ng iba't ibang musical instruments. Nagyalayon din po ang ating pong lokal na bakanampayan na makapagpatayo ng team center sa bawat barangay sa ating po sa Tumaron. Nagyalayon din po ang ating po lokal na pamalang bayan na makapagpatayo ng team center kung kaayarin po ay sa bawat barangay. As well, pagsisimula po ito ng isa-isa pa, dalawa-dalawa. Sa ganun paraan po ay may pupuntahan ng ating pong mga mag-aaral o yung iba't ibang mga kabataan po para sa kanilang research, para sa pag-aaral, para sa kanilang pong mga libreng mga oras para po hindi po kung saan-saan sila mapupunta at pabibigyan po sila ng paggabay ng mga team center managers po na. Nakalilin mo sa ating mga proyekto sa susunod pong taon ang papapatuan ng gusali para po sa Pagtinig National High School, sa ating pong Ligaya Elementary School, sa ating pong South Luzon Elementary School. Meron din po ang pagpapalawig po ng assessment center na siya pong ilalagay sa ating pong naipatayo na bright stand dito po sa ating pong Gabaldon Central School.
kung nakapagpatayo po tayo ng himnasyo sa balik nating pondo sa Panlagi po na Kamachile at sa sitio po ng Lubiga, tayo po ay naglalayo na makapagpatayo din ng mini gymnasium sa Edward Camino Integrated School Elementary Department at ganoon na rin po sa ating Pukmatot Elementary School. Lahat ng yan po ay nagpapatunay na ang ating pagsak sa mga pinaka-prioridad sa bayad po ng Gabaldon at sa administrasyon ito ay yung ating pong kabataan. Sinisigurado po natin, hindi lang po yung pangangailangan ng ating pong kababayan na mga kabataan ang ating matutugunan. Kundi sinisigurado po natin ang kinabukasan ng ating pong father. Sa pag-iingat po sa mga programa at mga proyekto para sa ating pong mga kabataang lumalduenyo, para sisiguro po tayo na kahit po tayo po ay wala na dito sa servisyo, kahit po lumikos na ang panahon ng mga danang kukulat, nananatili po ang ating pong bayan ay magiging mas progresibo sapagkat ang mga susunod na henerasyon po ay inalala po. Kaya po, at aming po patuloy na barako at pagsusulita para sa ating pong mga kabataan lumalduenyo. Maraming salamat po. Mabuhay po tayo na.